Muling nabuhay itong si Mar Rojas, si dating DILG Secretary Mar Rojas. Pinuri niya si PBBM. Ito, tanongin ko na agad kayo. Okay ba kayo kay Mar Rojas na maging parte ng gobyerno ni PBBM? Sige, comment yes or no. Pati ang inyong opinion ka, Coffee, ha? Alis opinion ka, Coffee. Ako, magsasabi niya ko lang opinion ko. Ilagay dyan sa comment section. Okay ka ba na maging parte ng gobyerno? Pag ibig sabihin natin ng gobyerno ka, Coffee, miyembro ng gabinete, diba? Isang secretary siya ng isang department, or eventually mag-senador siya under the administration. Yan ang tinutukoy natin. Maging part ng administrasyon ni PBBM. Okay ka ba kay Mar Rojas? Sige, ilagay dyan sa comment section ka, Coffee, para mabasa ng iba nating mga ka-Coffee, and tell us your reasons, no? Bakit okay siya? Sige. Kasi nabuhay, nagparamdam si Mar Rojas. Nasa headline ng Politico.com, rest back time daw. Mar Rojas cheers Marcos move to boost the Philippines-US alliance amid China aggression. Mainit-init naman talaga itong issue ka, Coffee. Matagal na naman ito. Itong alyansa ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Yun nga lang, nung kasagsagan ni Digong, medyo humina yung alyansa na yan. At kasi nga, naging favorable sa China. Ang problema naman si China, masyado naman nagiging aggressive sa atin, no? So, nagsalita po si Mar Rojas sa usapin na yan. So, bakit nag-iingay, no? Bakit nagpaparamdam? What's the purpose, no? Former Interior and Local Government Secretary Mar Rojas just gave a major shout-out to President Ferdinand Marcos Jr. for strengthening the country's defense alliance with the United States. Recently, in fairness, malaki yung tulong na ibibigay ng Estados Unidos, no, para sa modernization ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. 500 million pesos ata ka, Coffee, US dollars ata, parang ganyan, no, yung ibibigay nilang tulong. Rojas, former senator, likened Marcos's move to getting reinforcements when dealing with school bully. Ayan, sino yung bully na yan? Walang iba kundi ang China. Sa school, kung laging inaagaw ng bully ang baon natin, maghanap tayo ng restback. Woot BBM, he wrote on Instagram. The United States recently pledged yan, 500 million US dollars. Tama, no? 500 million US dollars, parang tumataginting niya na sa peso, 29 billion pesos ka, Coffee, no? In military and Coast Guard aid to the Philippines to show support amid China's aggressive moves to claim the West Philippine Sea. O nga, masyado nang nasosobrahan kasi ang China eh. Masyado nang gahaman sa teritoryo. Gustong kangkamin ang ating teritoryo, nasobrahan na. Washington's commitment to its oldest treaty ally in Asia was related by U.S. Secretary of State Antony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin during their visit to Manila early this week. At ang China, nagre-react nga sila dyan eh. Hindi nila nagugustuhan yan eh. So bakit nabuhay si Mar Rojas dyan? Bakit nag-iingay si Mar Rojas? Ano yung motibo? Ano yung intention? Tatakbo? Kasi ang posible kasi dyan ka, Coffee. Ito ang basa ko dyan kay Mar Rojas. Kasi nabalitaan niya naman ka, Coffee, no? May umalis. Si Pascual, si Sir Alfredo Pascual ng Department of Trade and Industry, nag-resign ka, Coffee, no? And may nabalitaan din tayo, no, na may mga magre-resign pa raw in the coming days, which I think is totoo, no? May aalis pa sa miyembro ng gabinete ni PBBM. So potentially posibleng pumasok itong si Mar Rojas as part of the cabinet, no? Magiging secretary, dati na kung DTI o kung ano man yan ka, Coffee, DTI, o kung itong isa pang departamento na mababakante dahil may aalis nga raw na isa. So isang option yan kay Mar Rojas. Second, tatakbo sa Senate. 'Di ba? Tatakbo sa Senate yan. Hoping na magiging parte ng administrasyon. Actually, yan din yung mga hypothesis eh. Yan din yung mga analysis na mukhang magiging ticket ng administrasyon itong si Mar Rojas. Ang kontra, kasi dilaw si Mar Rojas. Yung affiliation niya, dilaw. 'Di ba? So yan ang medyo hindi nagugustuhan ng ilang supporters ni PBBM dahil dilaw nga, dahil liberal nga yan. Pero sa sitwasyon natin ngayon, mas gusto na nila ang dilaw. Hindi ko alam kung totoo ha, kayo magbabalidate dyan sa comment section. Mas gusto na nila ang dilaw kaysa sa mga DDS. Kasi mas saklap ito mga DDS eh, controlling kasi ito eh, gustong manakal eh. Diba? Gustong hawakan si PBBM sa liig eh. As compared dito sa dilaw, na mas valid ang mga punto nila kung ihahambing natin sa mga DDS. So ang option ngayon, DDS o dilaw, karamihan sinasabi, dito na lang ako sa dilaw kaysa sa mga DDS. My take, personal take ko dyan, mas gusto ko na rin itong si Mar Rojas kumpara doon sa mga DDS.
Kasi nga, nananakal itong mga DDS eh. Gusto nilang manduhan sa PBBM eh. And, sino ang sinusuportahan itong mga DDS? E di si Digong pa rin yan. Di ba? At binabastos nila ng todo si PBBM. Ang mga dilaw, hindi naman ganyan kabastos na binabastos ang presidente. So dito na ako kay Mar Rojas kumpara sa mga DDS. Kayo, anong take nyo dyan? Oh, anong masasabi nyo dyan sa pagpaparamdam na yan ni Mar Rojas? Love Dovi, no? Papalakas siguro. Definitely. Yes, agree ako dyan. Nagpe-prepare yan for something new. Baka maging DTI Secretary si Mar Rojas, Gilbert Orca. Parehas tayo ng iniisip. Sir, no? Parehas tayo ng iniisip dyan. Roel Manuel, maraming magaling na ogag. Tandaan nyo, hayan. Ang tingnan nyo, yung may puso, di yung may pusod. Anong ibig sabihin yan? Roel Manuel. Josephine Wang, shoutout po sa inyo kay Kuya Tuya. Huwag kalimutan yung katangahan niya at kasipsipan niya sa mga Aquino. Remember, you are the Romualdez and the administration is Aquino. Hype na Rojas yan. Kuya Tuya. Ako, I remember that, of course. No? Hindi natin makakalimutan yun dahil nandiyan tayo mismo sa Tacloban yung nangyari na yan. No? Raul Buena, correct ka dyan, ka-coffee. And you know, I learn a lot of things. You study a lot of things in the government. That's why I'm always into it every day. Just proud of you. Just proud of having you, ka-coffee. Naks naman talaga naman. Oh. Raul Buena, thank you. Siyempre, ka-coffee. Kailangan din natin mag-prepare bago tayo sumalang sa live natin. No? Kailangan natin mag-prepare. Thomas Batayan, alam ni PBBM kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan sa kanyang gabinete. Suportahan na lang natin si PBBM. That's another point, no? Thomas Batayan. Ako, yan din naman ang pagtingin ko, prinsipyo. Kahit sinong i-appoint ni PBBM. Kasi dumadaan sa vetting process yan. Di ba? Hindi naman yan basta pupulot na lang na walang pinaghuhugutan yan eh. And ito, hindi ko ito makakalimutan eh. May isang interview si PBBM at may grupo siya no, na parang they learned a lot of lessons noong 2016, di ba? Yung pantatraidor sa kanila. Natutunan nila lahat yan ng 2016 nang dayain sila. Natutunan nila yan. Kaya ngayon, very careful ang pagpili na magiging miyembro ng gabinete. Kasi trinaidor sila eh, noong 2016. Na may mangilan-ngilan na lang na natitira. Yung mga kasama niya ngayon, yung mga nakasama niya sa panahon ng kanyang down moments, no? Noong 2016. And maingat yan sa pagpili. Hindi basta-basta dadampot yan o ilagay dito. Nagkamali nga lang yan eh. Yung mga nadjadya pa yung panahon nila Vic Rodriguez, nagkamali siya eh. Kaya mga natanggal din yan eh. May mga nakapasok eh na sindikato. Mga DDS. Buti nahuli. Ayan, natsugi ang mga yan. Lori Mamawag, yes Claire. Sagot ni Ma'am Lori, ano yan? Para saan po yan? Sumusuporta ang mga dilawan at kakamping kay PBBM, Thomas Batayan. I agree. Yan, nakikita din natin yan. Ay, hindi sila ganun kabastos, no? Amanda Bassett, hello ka-coffee, maupay nga aga, watching from Sacramento. Diyan po sa California, always watching your vlog. Thank you, ka-coffee ha. Need niya maging visible, sabi ni Sureball, no? Kasi preparing for something else yan, ka-coffee. Si Mar Pinsan ni First Lady, yes. Yung relationship nila dyan. Kulang na mga yan, sabi ni Micaela Saban. Ano kaya? Kaya, depende, love Dovi. Ano ibig sabihin? Ano to? Nagbabalikan ang dilaw. Bakit? Kasi nga unity, walang kulay, basta't makatutulong sa gobyerno ni PBBM. Ram J. Negros Island. Yes, vocal din si PBBM dyan, di ba? Yung iba nga, baka daw si Lenny yung naging defense secretary. No? Pero perfect na yung defense secretary post na yan kay Angara. No? So, okay na yan. No? Atin question na yan. Tulisan Bundok, nag-resign po ang DTI secretary. Baka naman. Yes, nag-resign, ka-coffee. No? At meron pa raw isa, mababakante daw yan. Lotus Evangelista, tama ka-coffee, minsan na nagkamali ang mga Marcos nagtiwala. Yun, noong 2016. Kaya ngayon, marunong na si PBBM, huwag agad magtiwala. God bless you. Correct, exactly ka-coffee. Ma'am Cecilia Peña, bakit nag-resign si Secretary Pascual ka-coffee? Ang reason, doon sa press release ka-coffee, nag-resign daw po yan dahil babalik na siya sa kanyang private practice. Actually, si Secretary Pascual kasi, academe. Mostly academe yung ano niya background niya, di ba? UP President, no? Academe. So, magkaiba kasing principle ang academe at yung trade, di ba? Yes, ekonomista. May similarities din yan. Pero iba pa rin Iba pa rin yung ano talaga Yung kumbaga, yan na yung ginagawa mo from the very beginning. Iba pa rin yun Academe siya Magbabalik na raw po ng private practice itong si Pascual. And respected naman yan ng presidente.
yung resignation was accepted, no? And may mga papuri din naman ang presidente dito kay Pascual. Claire Elizabeth Foy, in fairness to him, he was effective as the DTI secretary. From the time of Estrada to Arroyo, he introduced the BPO industry in this country. Maganda rin naman ang performance ni Pascual. Yun nga lang, kasi baka ikaw, di ba usually tayo hinahanap natin yung love natin sa isang profession. Let's say, di ba, kung yan ang focus mo, private practice or academe or kung saan man yan, wala tayo magagawa dyan. At may edad na rin, di ba, si Pascual. Hindi kailanman bibigyan ng pwesto ni PBBM si Mar Rojas sa gabinete niya, Arturo Belen. Posible din naman, posible din na bigyan, di ba? Pero baka Senate nga mas tinatanggap ko yung idea na tatakbong Senado yan kasi mas long term yan, di ba? Senado 6 years yan Yung cabinet position, last 3 na lang, if ever, no? Kasi matatapos ang administration, last 3. Kung nangangarap pa rin si Mar Rojas maging presidente, dun ka sa sustainability, no? Mag-Senado ka. Kasi 6 years yan, dun bukol ng pangalan mo. Noon, natatandaan yung panahon na yan, kung hindi nag-giveaway yan, si Mar Rojas para kay Ninoy Aquino, baka siya na yung naging presidente yung mga namatay kasi yung nanay niya si Cory Aquino no? Kaya nag-giveaway, nag-give-in siya para kay Noynoy Aquino. Supposedly, siya na yung leading that time Si Mar Rojas kaso binigay niya yung posisyon doon kay Noynoy Aquino. So sayang yung opportunity. Ruel Manuel, di effective kung may kinikilingan ka basta government employee, dapat di ka tingin sa partido. Bayan muna bago partido, sabi ni Ruel Manuel. Love Dobby, nako, ano naman sasabihin ng mga dito sa SMNI tungkol dyan kay Pascual? Gagatungan na naman ang masamang balita yan. Exactly, at expected natin dyan sa kanila ka-coffee. O siya, ka-coffee, anong sa inyo nyo dyan? Ilagay sa ating comment section ang inyong opinion reaction sa ating comment box. Pero sa Facebook po kayo at di pa kayo naka-follow sa Facebook, please click lang po yung follow or like. Nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe at i-like na po yung video na to para updated kayo sa ating mga bagong upload. Okay, ako yung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee ngayong araw po ng Webes. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin. Ingat po kayo ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Alright, kita-kits tayo bukas Biyernes ka-coffee. August 2, ang bilis ng panahon ka-coffee August 2. Ayan, 550 thumbs-up na raw si OFW Mommy Lovely. Ay, baka hindi pa kayo nagla-like ka-coffee. I-click lang ka-coffee yung like. Yan, nandiyan dyan sa baba. Click lang po ng like. Alright, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Feli de la Cruz. Thank you, ka-coffee. Everyone, maraming salamat po sa inyo. Good night.